Charlie Matei. May panahon na kinatatakutan ang pangalang iyan. Ngayon, katahimikan na lang ang bumabalot sa kanya. Pinalitan niya ng pamilya ang kadiliman ng nakaraan, na puno ng halakak ng mga anak niya ang mga araw niya. Sa gabi, kapiling niya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Akala niya tuluyan na niyang nalibing ang nakaraan. Nagkamali siya. Mabilis at malagim ang pag-atake. 22 bala ang tumagos sa kanyang katawan. Bawat isa ay parang nag-aapoy na punyal ng pagtaksil. Iniwan siyang duguan at malamig sa kalsada. Wasak. Ngunit hindi basta-basta sumusuko si Charlie Matei. Nabuhay siya, matatag at malakas na parang bakal. Ang sakit ay naging kasama niya, paalala ng kahinaan ng buhay. Habang nagpapagaling, mga tanong ang gumulo sa isip niya. Sino? Bakit? Bawat araw ay pagdurusa, bawat hininga ay pagsubok sa kanyang kalooban. Pinangako niya sa sariling paprotektahan niya ang pamilya niya. Sa simula, hinanap niya ang katotohanan, hindi ang paghiganti. Ngunit malulupit ang kanyang mga kaaway. Ang pagpipigil niya ay nakita nilang kahinaan. Hanggang sa isang balita ang dumating na sumira sa kanyang pagtitimpi. Si Karim, ang kanyang kaibigan, ay patay na. Ang paghahanap ng hustisya ay nauwi sa paghiganti. Kilala ng mundo si Charlie Matei bilang isang taong kilos ang salita at malapit na nilang masaksihan yon. Ngunit sa pagkakataong ito, personal na ang laban. Siya ay naging isang anino, hinahabol ng mga gustong sumira sa kanya. Ang bawat pagkamatay ay isang mensahe, ipinadala ng may walang pakundangang katumpakan. Malapit na ang mga pulis, ngunit laging nauna siya ng isang hakbang. Si Marie Goldman ang nag-iimbestiga sa kaso, isang babaeng pulis na pinagmumultuhan ng sarili niyang demonyo. Nakita niya ang sarili niya kay Charlie, isang kaluluwang naunawaan siya. Malapit na magsalubong ang kanilang mga landas. Ang linya sa pagitan ng paghiganti at hustisya ay nagsimulang maglaho. Kabanata 4. Ang kasunduang hinubog mula sa dilim ng paghiganti. Tila pinagtagpo ng tadhana sina Charlie at Marie. Nagtagpo ang kanilang mga landas, nagkaisa ang kanilang mga layunin. Isang mapanganib na alyansa na binuo sa pundasyon ng pagnanais na magiganti. Nakita niya sa kanya ang apoy ng put na nagliliyab din sa kanyang sarili. Sila ay parang dalawang mukha ng isang barya pinagbuklod ng kanilang mga kaaway. Ang kanilang kalaban ay may pangalan, Tony Zacchia. Ang traidor na nagkukunwaring kaibigan. Siya ang nasa likod ng lahat, pinapatakbo ng kasakiman at pagkauhaw sa kapangyarihan. Kabanata 5. Paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Hindi maiwasan ang huling paghaharap. Sina Charlie, Marie at Zacchia, ang kanilang kapalaran ay pinagtagpo ng isang lambat ng kasinungalingan at karahasan. Alam ni Charlie, hindi mahahanap ang hustisya sa korte. Kailangan niyang ipaglaban ito. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng dating kaibigan, wala siyang nakitang iba kundi kawalan. Napagtanto niya na ang pagkitil sa isapang buhay, kahit kay Zacchia, ay hindi magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Iniwan niya si Zacchia sa kamay ng batas. Nabuhay siya, naglaho ang dilim. Sa wakas, lumakad na si Charlie Matei patungo sa liwanag.